Nangangatog ang mga tuhod ko habang naglalakad pabalik-balik sa loob ng kwarto ko. Tinep ko agad. Saan mo nakuha ang number ko? Halos halikan ko ang cellphone ko nang nasend iyon. For the first time in my life, nalaman ko ang importansya ng cellphone. Medyo matagal siyang nag-reply. To the point na napagod ako sa paglalakad ko. Umupo na ako sa kama at tinitigan ng cellphone ko. 15 minuto na ang nakalipas. Wait. Kay Warren. 2 words. Ano ba naman ito? Ako. Anong ginagawa mo? Matagal ulit siyang nag-reply. Nakaka-frustrate namang ka-text ito. Humiga na ako sa kama at tinitignan ng cellphone ko. 20 minutes. Wait. Naglilinis. Ikaw. Napangiti ako habang ini-imagine siyang naglilinis. Pero alam nyo yung feeling na nabuhay ang dugo nyo dahil sa simpleng tanong niya. Ikaw. Natagalan ako sa pagre-reply. Hindi ko alam kung bakit. Ilang beses ko pang tinype at binura ang message ko bago ko na-send. Ako. Wala lang. Nagtitext. 10 minuto pa bago siya nag-reply. Wait. Lagi ka bang nagtitext? Abot tinga ang ngiti ko. Hindi ko alam kung anong meron sa tanong niya at bakit ganito ako makapag-react. Ako. Hindi naman. Wala ako ka-text eh. 5 minuto bago siya nag-reply. Wait. Paano wala? May numero ka kay Joey at Warren. Hindi ba sila nagtitext sa'yo? Tinitigan ko talagang mabuti ang pinakamahabang text niya so far. OMG. Ako. Hindi naman nila ako tinitext. Ano nagawa mo? Pansin ko kasi medyo mabilis na siyang nakaka-reply, kaya tapos na siguro ang maglinis. Wait. Kakatapos ko lang maglinis. Maliligo na ako. Para akong tanga sa kakangisi. Bakit ganito? Wala namang something sa mga text namin ni Wade, pero bakit parang tanga akong nakangiti? Natulugan ko siya. Sa sobrang saya ko, natulugan ko talaga siya. Kinaumagahan, mabilis akong bumaba para tignan kung may practice ba si Wade ngayong araw. Manang, untag ko sa katulong namin. Asan po si Noah? Maagang umalis rin na. Practice daw. Ha? Saan? Hindi ba sila dito magpa-practice? Tanong ko. Wala siyang sinabi. Alam mo naman yon. Nagagalit pag nang uusisa, kaya hindi ko na tinanong. Nagkibit balikat si Manang. Napabuntong hininga ako. Sayang naman. Hindi ko alam kung saan yon pupunta. Siguro kinawarin. Bakit naman kasi hindi na lang dito mag-practice? Kaya nga may music room, di ba? Hey Rina. Hinagkan ako ni Kuya Dashiell. Kumunot ang noo ko nang nakita ko siyang kakagising lang. Kuya, wala ka bang trabaho? Tanong ko. Meron, aalis muna ako ng bansa. Hindi pa kasi makakauwi si na mami at daddy galing Camino Rail dahil sa mga lupang binibili nila para sa plantation. Ako yung nautusan. Ininom niya ang kapeng nasa kamay. How about you? School festival, right? Bakit nagmumukmo ka dito? Nanliit ang mga mata niya at tinignan na akong mabuti. May ginawa ka ba sa mukha mo? Ha? Napakurap-kurap ako sa tanong niya. Ngumuso siya at ngumiti. May pumupurma na ba sa'yo? Tumaas ang kilay niya. Wala. Tumawa siya sa pagkakautal ko. Ginulon niya ang buhok ko at umambang tatalikuran. Pero bago niya ako tinalikuran ay... Sino? Yung anak ba ng mga Madrigal? Kumunot ang noo ko sa tanong niya.
Umawang lang ang bibig ko at di na ako makapagsalita. Nag-evil smile siya na para bang nakumpirma ang mga duda niya sa katahimikan ko. Good. By the way, puntahan mo si Noah mamaya sa isang bar o grill. May gig sila. I'll text you the address. Nakalimutan ko eh. Malapit lang sa Trevorlands. You know that place? Tumango ako. Good. Umalis na siya at naiwan akong tulala. Yung mga madrigal na binanggit niya ay isang prominenteng pamilya. Paano kung malaman ni Kuya Dashiell na si Wade Rivas ang nagugustuhan ko? Matatanggap niya kaya? Si Rosin nga tinuturing na basura si Wade. Paano pa kaya si Kuya Dashiell? Ganon pa man, walang nakapigil sa pagtitext ko kay Wade, lalo na nung nabasa ko ang mensahe niya kagabi. Wade, tulog ka na? Ako, sorry, nakatulog ako kagabi. Sorry talaga. Napapikit ako. Akala ko agad siyang magre-reply dahil sa inis niya sa akin, pero nagkamali ako. Hindi siya nag-reply. Pumuti na ang uwak, hindi pa rin siya nag-reply. Gusto kong mag-text pero ayokong maisip niyang desperada ako sa reply niya. Kaya naging busy na lang ako sa pag-aayos sa sarili ko. Pupunta ako sa gig ni Noah. Tinix ko si Corinne at game naman siya sa lakad ko. Kaya ayon at sinundo ko siya sa bahay nila. Nagulantang ako nang nakita ko ang itim na t-shirt niya na may puting bold letters na nakaprint, "Owned by an Elizalde." Saan galing yung t-shirt mo? Tanong ko. Ha? Wala. Pinagawa ko. Napalunok siya. What? Humagalpak ako sa tawa. Ibang klase na yung pagiging desperado mo para kay Noah. Nanlaki ang mga mata niya. Of course, push ko na to. Tumawa rin siya. Hindi pa rin ako makagit over sa t-shirt niya. Panay ang ngisi ko habang nagdadrive. Anyway, Rina, sino yung tumatawag sa iyo kagabi? Tanong niya. Binigyan ko siya ng makahulugang tingin. Kumininto ko sa kanya ng buong detalye ang pag-uusap namin ni Wade sa call at text. Halos masira ang sasakyan ko sa pagwawala niya. Oh my God! Sinasabi na nga ba? Oh my God! Mas lalaw akong kinilig dahil sa reaksyon ni Corinne. Kaya naman, ngiting-ngiti kami pagkarating ng grill. Maraming tao doon. Ang ikinabigla ko ay may grupo ng mga babaeng may dalang mga tarpaulin na may malaking mga litra. With 6 Rivas! God! May picture pa ni Wade na seryosong nakatitig sa bawat tumitingin sa tarpaulin. Nakalagay ang dalawang kamay niya sa bulsa at nakasandal siya sa isang dingding. Naka-half smile siya kaya lumitaw ang dimples niya. Napalunok ako sa impact ng picture niya. Picture pa lang yan ha. Rina, ano ka ba naman? 6:00 pala yung gig nila. Late tayo ng 30 minutes. Ha? Yung sabi ni Kuya 6:30. Bad trip si Corinne, kaya hinila niya ako at nagsimulang ipagtulakan ang mga babaeng nakaharang sa daanan niya. Halos mapunit niya pa yung tarpaulin ni Noah sa sobrang inis niya. Pwedeng dahil late kami. Pwede ring dahil sa mga babaeng fans ni Noah. Namimersonal ang isang ito. Tumindig ang balahibo ko nang narinig ang boses ni Wade. Siksi ang tono ng kanta niya. Napapakagat-labi ang mga taong nanonood dahil panay ang ngiti niya habang kinakanta ito. Nang nahagilap ako ng tingin niya ay mas lalong lumaki ang ngiti niya at pinikit ang mga mata. Para akong hinihili ng boses niya. Sobrang flexible talaga ang boses niya. Nagpapasalamat din ako sa panunulak ni Corinne at napadpad kami sa harapan. Wahoo!
Maingay si Corinne at pumapalakpak pa, pero ang tanging naririnig ko lang ay ang malamig at malambing na boses ni Wade. Ang tanging ipinagpapasalamat ko na lang ngayon ay ang pagiging lead guitarist ni Noah, dahil masyado siyang preoccupied sa gitara niya at nasa likod siya ni Wade, dahil hindi niya nakikita ang pagtitig ni Wade sa akin at akin lang. Mahal ko na siya, sobra-sobra. Ramdam ko yung umaapon na pag-ibig sa puso ko, lalo na pag tumitibok ito dahil lang sa mga titig niyang tago sa kaluluwa ko. Walang makakapigil sa akin, kahit estado ng buhay.